Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mga kaibigan, isang mainit na pagbati, respeto at pagmamahal mula sa akin sa inyong lahat sa panibagong araw. Ngayon kasama ko na naman ang mga leon ng tatay nila. Tyson, anak, pinapaligo mo ako ng abdes, ha? Tyson, halika dito, halikan kita, anak kong leon. Anak talaga ng Argentina. Tahimik sana sa bakuran pero nung nag-video ako, tumahol agad si Jeggy Ginang sa kabila. Ngayon, ilang araw nyo na akong tinatanong, nasan si Ager, nasan si Chivas, ibinigay mo na ba sila, ipinamigay mo na ba? Magsabi ka ng totoo, niloloko mo ba kami, ATBP? Siyempre, matagal-tagal na rin natin silang hindi nakikita sa harapan. Ngayon, ilagay na natin sina Ader at Chivas sa harap. Tuloy ang pagpapasocialize. Tyson, ang dami mong kalokohan, mahal ko na mukha mo. Halika anak, nasan na siya? Ilalabas ko na si Ader, mahal ko. Tuloy ang socialization mga kaibigan. Ipakikilala ko ngayon sina Ader at Chivas sa reyna kong si Marla. Unang beses pa lang nila magkikita. Interesado akong makita ang reaksyon ni Marla. Matagal ko nang hindi inilalabas sina Ader at Chivas. Nung ginawa ni Ader ang kalokohan niya, nainis talaga ako. Nung inatake niya sina Kaplan at Baron, nainis ako kaya hindi ko na siya sinasama sa ibang aso. Pinasok ko na lahat ng bata, kuya. Sige silang ang nasa labas. Nandyan na si Tyson. Marla, dito ka. Reyna, halika. May reyna na ako, ang tapang mo. Anak kong maganda, tunay na anak ng Anadolu. Anak, bawal makipag-away o makipagtalo kina Ader at Chivas. Ayos ba, mahal ko? Nagkaintindihan ba tayo, reyna ko? Ngayon, kilala nyo na ang reyna. Medyo matapang siya. Medyo matindi at seryoso si Marla, hindi mahilig makipaglaro sa ibang aso. Gustong gusto ko yung ugali niyang yun. Tingnan natin kung gagawin ni Ader kay reyna ko ang kalokohang ginagawa niya sa iba. May binago ako sa hardin, halika't ipapakita ko sa inyo. Sana wag mo akong biguin, pakisuportahan naman ako sa pamamagitan ng pag-like, pag-subscribe, at pag-comment sa video na ito, matutuwa talaga ako. Ngayon, tingnan mo, nilagay ko ang mga bata dito. Dito sila, Kaplan, Tosun, Jeggy, nandito sila. Tatlo silang nilagay ko dito mga kaibigan. Si Susloy, Baron, Pusat, nilagay ko dito. Baron, Papa, tingnan mo ang kulay ng lalaki, grabe talaga. Anak ng tunay na Anatolia, tingnan mo ang leon kong anak. Marla, anong ginawa mo dyan? Nandito si Ana Marla, nabasag ang tabla. Anong hinahanap mo, anak? Kayamanan ba hanap mo, Marla? Bakit ka nasa kulungan? Nabasag at nagkagulo ang tabla. Tingnan mo, may hinahanap si Marla. Maraming daga siguro dito, mga kaibigan. Sinusubukan ba niyang hulihin ang daga? Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Pinilit niya talaga, kaya nabasag ang tabla. Anong nangyari, Suslo? Malaya rin siya kanina. Sinarado ko na lahat, kalahating oras na ang nakalipas. Ayokong ipahamak ang mga aso ngayon. Sina Gese, Tyson, Marla, okay lang kasi kaya nila sarili nila. Pero ang mga tuta at si Suslo, mahina pa at hindi kayang magprotekta sa sarili. Huwag na nating isama si Suslo. Kinulong ko ang grupo dahil alam niyong di magkasundo sina Tosun at Ader. Kaya kinulong ko rin si Tosun, pati si Kaptan, pati si Jeggy kasi sinusubukan niyang atakihin si Jeggy. Kaya kinulong ko rin siya. Pero itong si Ader, ina-attack niya lahat. Lalo na kapag ina-attack niya ang mas mahihinang aso, naiinis talaga ako. Kaya kinulong ko si Apollo at nilagay si Zara dito. Napapansin niyo, di ba? Baka nagtatanong kayo, bakit sila nasa kulungan ni Hades? Siguro nagulat ang mga nanonood. Dinala ko na si Hades dito, mga kaibigan. Mamaya makikita nyo bagong pwesto niya. Nandito si Sevda, Zara at si Walter Papa. Kahit dati pinapalaya ko siya. Lahat sila ay pinalalaya ko dati pero dahil magvi-video ako, sabi ko ilagay ko muna silang lahat dito sa parting ito. Ipwesto ko sila. Dito muna sila. Ayos ba yun, Walter Papa? Ang tapang mo talaga. Halika, Geche. Cheater, anong ginawa mo? Binabantayan mo ba mga anak mo? Kanina lang, pinakain ko si Cheater. Tingnan ko nga kung kinain niya. Aba, naubos mo na pala, babae. Ha? Nagutom na ba ang anak kong babae? Lumalaki na ang mga anak ni Cheater kaya hindi na siya lagi nagbabantay sa kanila. Ayan, nagsimula nang sumigaw ang mga anak. Mahilig mamasyal ang mahal ko pero mabait siya, salamat sa Diyos. Nakalabas si Prinsesa pero pinapasok ko na rin siya. Halika, ipapakita ko kung saan ko nilagay si Hades. Mga manok ko, anong ginagawa ninyo dyan? Raptor tatay, nagugutom na ba kayo? Ha? Mga leon ko, hindi ko pa pinalaya ang mga kalapati ngayon. Talagang pakakawalan ko sana sila. May mga ginawa lang akong ibang bagay mga kaibigan kaya nakalimutan ko ring pakawalan sila. Sige, pagkatapos ng video, pakakawalan ko sila. Sana makagawa tayo ng video na walang aberya kasama si Ader Babatol. Naayos ko na ang bahagi ng panganganakan mga kaibigan. Ang ganda na ng lugar na to. Faisal Baba, anong ginagawa mo anak? Anak ng Anatolia talaga. Nagsimula nang magpakain dito. Ang ganda niya kapag namulaklak na ang hardin kuya. Nasaan ang leon kong anak? Nasaan ang galit ng gabi, Hades? Nasaan na ang leon kong anak? Nasaan na siya? Ha? Hades, tatay.
Dinala ko si Hades dito dahil dito nakatira sina Isabel at Suslu. Sabi ko dito ko na lang siya ilipat. Kasi sa kabila puro lupa, hindi siya makakakilos. Sabi ko dito mas okay para sa kanya pre, may takip pa sa taas. Tsaka kumpara sa kabila, mas malalaki ang mga kwarto dito mga kaibigan. May malalaking kwarto pa sa loob. May balkona sila sa labas na pwedeng tapakan. Kaya sabi ko dito na lang si Hades tatay. Sa tingin nyo okay ba dito? Isulat nyo sa mga komento. Kung sabihin nyo na hindi maganda, ililipat ko siya sa kabila para alam nyo lang. Pagkatapos nun, dinala ko rin dito ang mga tuta ng Doberman, mga kaibigan. Dati, nasa lugar ng panganganak ang mga tuta ng Doberman. Kalma lang, Hades, tatay ko. Nandito na si Faisal, Hades. Inaatake niya si Faisal. Tignan mo, tignan mo. Tignan mo ang dalawang gwapong ito, ang dalawang charismatic na ito. Mahal ko kayo, grabe. Mga leon ko, minsan tinatanong nyo, bakit hindi ko laging pinapalabas si Hades sa bakuran? Mga kaibigan, tuwing pinapalabas ko si Hades, hindi lang aso ang kinukulong ko, pati si Faisal dahil inaatake rin siya ni Hades. Wala ring mapaglalagyan kay Faisal ngayon. May mahahabang tali akong may rolyo, order ako niyan, naisip ko lang. Mahirap magpasyal kung maiksi ang tali, kaya sabi ko kukuha na lang ako ng 5 metrong rolyong tali. Si Hades, mas komportable na maglakad sa hardin. Faisal, lumabas ka at tingnan mo, inaatake ka niya. Tumatakbo ka na. Pasha, tumakbo ka na. Sige nga, sige na Pasha, sige anak. Anak, wag mo na lang pansinin at lapitan. Simula ngayon, ako na ang bahala sa mga hindi marunong makisama. Ngayon, dinala ko na dito ang mga tuta ng Doberman. Halika, 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 aking matapang. Anong ginagawa mo dyan, ha? Pilyo, isa sa mga tuta ng Doberman natin ay aalis na bukas for your information. Bukas na nila kukunin, mga kaibigan. Isa na lang ang natitira nating tuta. Di ko pa alam kung ibibigay ko pa. May kapatid tayong taga-Dusya na gusto rin. Nag-usap kami, baka ibigay ko rin sa kanya yung isa pa. Hindi pa ako sigurado, kaya bigyan niyo ako ng opinyon. Bukas, isa papunta ng Ankara, isa pa rin sa Ankara, at ang isa hindi pa sigurado, pwede rin sa Dusche. Dinala ko rin sila kina Mia at Romeo, may kulungan doon. Sabi ko, kunin ko na lang to kuya. Naglagay ako ng malambot sa loob para may higaan sila. Dinala ko rito ang mga kuting, kaya nandito na sila ngayon. Kasi madalas silang dumumi sa kulungan. Mahirap linisin sa ceramic. Sabi ko pa, mas maganda rin na makadikit sa lupa ang mga kuting. Hayaan na lang natin sila dito sa lupa. Mas okay sila dito mga kaibigan. Kayo, anong masasabi ninyo? Simula ngayon, dito na ang Doberman nating tuta. Kung dito, huwag kang umihi dyan. Anak, huwag mong iihian ang hayop. Tingnan mo, bastos ka talaga. Buti na lang sa kulungan siya umihi. Tingnan mo. Simula ngayon, dito ko na ilalagay lahat ng tuta, kuya. Mas maganda ang sistemang ito at gusto ko rito. Katabi lang nila si Hades tatay. Hades, Tyson, gusto ka niya. Itong tuta na to, lumalabas yung isa namang tuta, laging nakahiga, mga kaibigan. Tapos, kinuha ko si Isabel dito. Isabel, halika nga anak, halika. Isabel, halika, Isos. Sabi ko, pagsasamahin ko lahat ng magkakamukhang asong ganito para mas maayos at maganda silang tingnan. Pero syempre, wala dito si Isabel. Kasi dito sa gilid, mababa ang mga pader. Alam nyo naman si Isabel, mahilig tumalon at maglaro, parang Spider-Girl. Kaya hindi talaga siya pwedeng manatili dito. Dito ko lang siya nilalagay pagkaharap ko, pero sa gabi nililipat ko siya para hindi siya tumakas ulit. Tingnan nyo, si Hades, mga Doberman, si Isabel at si Reyna. Pare-pareho lang talaga ang mga to, kuya. Reyna, kamusta anak kong Leon? Tunay na anak ng karangalan, grabe. Nagalit na naman si Reyna kay Joker. Joker, anak, pinapagalit mo si Reyna sa lakas ng sigaw at tahol mo. Sumisigaw na rin siya. O, kita mo, napagalit mo na pati si Reyna. Si Reyna, kawawa, tahimik lang, hindi sumisigaw. Itong batang to, pinapabaliw na si Reyna. Tingnan mo. Reyna, napapagalit ka ba niya? Huwag mong ilapit ang bibig mo. Si Reyna, napagalit din niya, pare. Joker, pasok ka na. Pinapunta ko rin si Sheila dito sa kabila. Inalis ko si Kerry Bar dito, mga kaibigan. Sa pwesto ni Kerry Bar ngayon, si Sheila na ang nandyan. Nilipat ko rin si Kerry Bar dun sa kabila. Yung kwarto na yon, ngayon sarado ang balkon. Dati tinirhan ng mga Doberman. Shh, hindi, ayos lang. Huwag kayong mag-away. Joker, tingnan mo, hindi yung biro. Nagpapatawa si Joker pero nangangagat si Reyna, mga kaibigan. Joker, magpakabait ka. Si Reyna seryoso, hindi siya naglalaro. Sige na Reyna, hayaan mo na anak, masasanay din siya, ayos ba? Sige mahal, ganito talaga sila magkasundo mga kaibigan. Anong masasabi ninyo? Sa totoo lang, para sa akin, ang ganda ng lugar na to. Yung magkakamuka, magkakasama sa sulok. Halika, ipapakita ko pa. Sabi ko, papalitan ko pwesto ni na Maslum at mga lobo, di ba? Napalitan ko na, maganda rin ang resulta, tol. Kailangan ko pang ayusin yung likod kasi madumi at madamo. Lilinisin ko yon pag maganda ang enerhiya ko. Marla, ano na naman tinitingnan mo?
Anak, ang taba mo na, talagang inaalagaan ka ng tatay mo. Inaalagaan ng tatay niya ang reyna niya. Kailangan ko ring ayusin yon. Dito maayos tingnan. Kukunin ko si Kerry Bar at ilalagay sa kulungan para alam ninyo, yung grupo pagkatapos ng video na ito, palalayain ko silang lahat. Si Kerry Bar doon, mga kaibigan. Pagkatapos dinala ko rito ang mga lobo sa malaking kulungan. Dati mag-isa lang dito si Mazlum. Sabi ko sobrang laki ng lugar para sa kanya mag-isa. Nilagay ko dito ang mga lobo. Narito sina Natasha at Escobar. Hindi ito ang kanilang lalagyan ng tubig. May kanya-kanya silang lalagyan sa loob. Ibig sabihin, nasa kwarto nila. Hindi ito ang gamit nila. Hindi nila ito ginagamit. Kukunin ko rin itong tubo dito. Mukhang madumi. Tingnan ninyo, ang mga lalagyan ng tubig ay nandoon sa kabila, sa balde. Dinala ko sila dito. Maluwag at maganda ang pwesto nila. Nilagay ko si Mazlum tatay sa dati nilang pwesto. Maganda rin dito para kay Mazlum, di ba? Ang ganda dito, kuya, sakto para sa mga lobo. Sobrang energetic naman talaga ang mga to. Pabayaan mo silang maglaro at maglakad sa kulungan. Maayos at organisado na dito. Balak ko ring ipakilala si Eider kay Mazlum. Isulat ninyo sa mga komento. Kung okay, pagkatapos kay Marla, si Mazlum naman. Sige, Esko. Tinanggal ko na ang tali ni Esko. Aayusin ko muna ang mga tali nila. Ang hirap isuot ng tali sa kanila. Napansin ko, tumaba na sila at masikip na ang tali. Niluwagan ko ng kaunti ang kay Natasha, maluwag na ngayon. Yung isa, hindi ko maisuot ang tali kaya hinayaan ko na lang. Mas maganda pala ng walang tali. Bibili na lang ako ng ibang gamit para sa kanila. Alam mo yung kay Marla, yung kadena sa leeg niya, ganun din ang ilalagay ko sa kanila. Mas maganda at astig tingnan. Bibili ako para sa kanila. Kailangan din ng isa pang shopping video para sa mga leon. Tara, bisitahin natin si Eider Papa ngayon. Sana ngayong araw ay malampasan natin ito ng walang gulo o ingay. Sana walang pagtatalo o away. Kasi matagal-tagal ko nang hindi pinapalaya si Eider. Sana hindi siya gumawa ng gulo. Pinalitan ko ang pwesto ni Ayu. Sandali, ipapakita ko siya ngayon. Nakatali si Ayu. Inilipat ko rin siya sa ibang lugar. Si Carlos ay kinulong ko rin. May gulo. Kapag umatake si Eider, palalayain ko si Ayu, promise. Alam mo yung kasabihan na ang walang takot, tatalunin ng mas walang takot. Ngayon si Ayu ang bahala kay Eider. Mga leon ko, anong ginagawa ninyo dyan? Sinasabi ng iba, bakit hindi ko kayo pinapakita? O, Eider, Papa Chivas, anong ginagawa ninyo dyan? Tingnan nyo si Chivas, hindi pa rin tumataba. Ganito ko sila pinapakain. Hindi talaga sila tumataba, kuya. Si Eider medyo nadagdagan, pero si Chivas pareho pa rin. Araw-araw akong nagbibigay ng maraming pagkain sa kanila. Mas doble pa kaysa kina Ayu, Marlan at Tyson, pero walang pagbabago. Sila ang pinakamahirap na aso na nahawakan ko. Karaniwan, mabilis gumaling ang mga may sakit na hayop na inaalagaan ko, pero kakaiba talaga ang kaso nila. Kailangan nating ipa-blood test si Chivas sa veterinaryo, baka may kakaibang sakit siya sa dugo. Baka may iba pa siyang problema. Alamin natin, tara palayain na natin sila. Tingnan mo, Eider. Magpakatalino ka. Ayusin mo ang sarili mo. Ayoko magkaroon ng gulo, naintindihan mo ba anak? Halika na, sumama ka na. Halika, sumama, mga leon ko kayo. Lumabas na ang mga makina sa merkado. Teka, sasama ako, hintayin niyo ako. Teka lang. Pumunta siya kay Eider Ayu. Sana hindi siya saktan ng oso. Dinala ko rin dito ang oso. Dito ko iniwan ang oso, mga kaibigan. Dito na siya mula ngayon. Sa tingin ko, okay ang pwesto niya dito. Ano masasabi niyo? Nilagyan ko siya ng kadena. Nandito siya pero parang babagsak si Eider. Hindi, Eider, magpakabait ka. Mukhang babagsak si Eider. Kuya, hindi ako tiwala kay Eider. Si Marlan nakamasid lang. Hintay pa tayo kay Tyson. Tyson, halika. Tyson, halika. Sana hindi salakayin si Marla kaya tawagin na rin si Tyson dahil dalawa sila. Paano tumingin si Sofia? Kuya, huwag tumayo sa harap ni Sofia. Marla, dito ka sa tabi ko. Si Eider nakatingin kay Marla. Di niya pinansin si Marla. Titingnan ko kung may sasabihin si Chivas. Hindi man lang tiningnan ni Eider si Marla. Papunta siya kay Getche. Tyson, halika dito anak. Tyson. Kuya, papuntahin mo muna si Tyson. Si Tyson ang referee. Nasaan na siya? Tyson, halika dito anak.
Si Tyson lang ang dapat lapitan dahil siya ang referee. Huwag mo na lapitan sina Marla at Chivas. Halika dito anak, halika. Pinalaya ko na si Eider, halika. Magpares-pares na lang sila mga kaibigan. Baka sakaling may mangyaring gulo o away, iligtas nawa tayo ng Diyos. Si Tyson at Marla magbabantayan sa isa't isa. Si Hades talagang nabaliw na. Dumating na ba si Tyson? Halika na Tyson, tatay ko Tyson. Ulan Tyson, halika na anak. Sige na, halika. Huwag kang manatili sa malayo. Tumabi ka kay Marla. Wala kuya, walang binanggit tungkol kay Marla. Di rin sila lumapit o nag-amuyan. Lumalapit si Marla. Ayan na si Tyson. Sige. Tyson, halika dito anak. Baka magka-problema tayo. Sana'y ilayo tayo ng Diyos. Tyson, manatili ka kay Marla para kasama mo ang mga kaibigan mo. Poprotektahan niya si Marla. Salamat sa Diyos, maayos lahat. Wala ring sinabi si Eider. Ngayon, umiihi si Marla sa mga lugar na inihian ni Eider. Tingnan nyo, may isa pang palayaw si Marla. Sinasabi ko nga sa inyo mga kaibigan, siya yung tipo na nagpapasuko ng mga lalaki. Totoo, nagpapasuko talaga ng mga lalaki. Nagalit si Tyson. Nagalit si Tyson. Sige, huwag mong ipasok pa mo. Eider, dali na. Lumipat ka na dito. Sinasabi ngayon ni Tyson sa kanila, yung mga kaibigan, huwag kayong magpasaway, magpakabait kayo. Eider, halika dito. Si Tyson ang astig, nakita mo ba? Si Tyson ang astig. Eider, halika dito, huwag kang pumunta dyan. Ngayon lang nakilala ni Joker, sasabihin ba niya kay Joker, si Eider kinilabutan ng mga kaibigan. Si Sheila susugod mag-isa. Si Sheila, bruha si Sheila. Tingnan mo kung paano siya umatake. Grabe kung paano siya umatake. Maganda ang mga reaksyon kuya. Hindi nag-away si Marla, natuwa ako sa mga kaibigan. Hindi siya nakipag-asaran pero di natin alam. Nung isang araw, parang nagkasundo sila tapos biglang umatake. Marla, halika anak, makipagkilala ka kay Chivas. Kung masanay si Marla kay Chivas, hindi ko ikukulong si Chivas kuya. Si Eider lang ang kinukulong ko kasi nagustuhan ko si Chivas dati mga kaibigan. Kung natatandaan ninyo, habang nakaupo ako doon, nagselos siya sa akin mula sa ibang mga aso. Agad siyang naging malapit sa akin. Sobrang mahal niya ako. Kaya palagi kong pinapalaya si Chivas pero huwag kang lalapit kay Isabel. Si Isabel ay susugod. Isos. Eider, lapit ka kay Hades. Hades, nababaliw na. Teka, tingnan mo kung paano tinitingnan ni Chivas si Hades. Chivas, huwag kang lumapit kay Isabel. Huwag mong ipatong ang paa mo kay Isabel. Hades, nagalit ka ba anak? Tyson anak, galing ka ba ron ngayon? Binuksan niya ang pinto, dun siya galing. Sige Hades tatay, kalma lang anak, kalma lang anak, kalma lang. Tyson, halika dito, halika, halika. Tinamad ka sigurong maglakad, halika. Tingnan mo, papunta na siya kay Marla ngayon. Marla, grabe, nagulat mo ako. Saludo ako sa iyo, babae. Kay Eider, hindi ko naman inasahan na may gagawin ka. Pero si Chivas kasi babae. Akala ko baka subukan mong magpakita ng autoridad kay Chivas. Pero grabe anak, hindi mo ginawa. Saludo ako talaga. Chivas, tingin ko hindi siya nagpasaway sa kanya. Baka hindi siya nagsalita kasi hindi naman siya nagpakita ng autoridad kay Marla. Saan si Eider kuya? Kay Cheater ba siya? Sandali, tingnan ko. Halika. Anak, huwag masyadong gumala malapit kay Cheater. Kuya, si Eider parang laging may dalang panganib. Hindi mo siya mapagkakatiwalaan o malaman ang susunod niyang gagawin. Muka at tingin pa lang niya halatang delikado siya. Mag-ingat palagi, bantayan natin siya lagi.
Kahit kailan pwede siyang umatake ng kahit sino. Ngayon, inaatake niya na yung mga manok. Huwag mong hawakan ng mga manok. Nagagalit na si Tyson, tingnan mo. Hindi talaga gusto ni Tyson si Ader, by the way. Hindi talaga, hindi. Galit na galit siya kay Ader. Si Ader na naman, inaaway ang mga manok, parang sira. Huwag galitin si Tyson. Ano bang problema ni Tyson, pare? Huwag niyang galawin yung mga manok. Grabe kung magalit si Tyson. Binabalaan na kayo ni Tyson, oh. Bakit ganyan si Tyson, pare? Sabihan mo siya magpakabait at huwag galawin ang mga manok. Sige, pare. Obsesyonado siya sa manok. Tingnan mo. Marla, halika. Marla, tingnan mo. Pinananatili niya ang distansya niya sa kanila. Pinananatili niya ang distansya niya. Baka alam ni Marla na bata pa siya. Hindi siya lumalapit sa kanila. Pare, yung tapang ng manok, walang katulad. Wala siyang pakialam. Kahit umatake ang aso, hindi pa rin nawawala ang gusto ng manok. Tingnan mo. Niloloko pa siya ng manok. Pare, si Ader kinahig talaga yung manok at ayaw bitawan. Yung manok, pakiusap, lumabas ka na dyan. Lalo pang nagalit si Ader kasi parang di mo siya pinapansin. Sige Ader, bitawan mo na yung manok. Kapag binakli mo pa yung wire, magagalit na ako. Sige na, lumabas ka na. Tingnan mo, nagalit na si Sofia. Marla, halika anak, Reyna ko. Tunay kang anak ng karangalan. Mga kaibigan, ano mas gusto nyo? Rottweiler o Cane Corso? Comment nyo kung alin. O, ano bang sinasabi ko? Sinasabi ko, lumabas ka, anak, lumabas ka. Sige na. Si Ader ay lumapit na naman kay Ayu. Mukhang aatakehin niya si Ayu, mga kaibigan. Parang lumaki ulo niya. Siguro may lakas loob o may inis pa siya mula kahapon. Mukhang aatakehin niya si Ayu. Tingnan mo. Sana pinalaya ko na lang si Ayu. Hintayin ko munang lumayo si Ader dito, tsaka ko palalayain si Ayu. Kasi kung sakaling mag-away sila, disadvantage para kay Ayu na nakatali siya, kaya ganun. Si Ayu, bata pa kaya din niya pinapansin. Si Ader, hinihintay ang kilos ni Ayu para sumugod. Kailangan ko munang pakawalan si Ayu, kuya. Hintayin mo muna bago dumating si Ader. Ader, huwag! Tingnan mo ngayon, tingnan mo. Huwag, hoy, sandali lang, hintayin ninyo. Mga kaibigan, salamat sa Diyos at naghiwalay na sila. Kanina, habang nagtatalo sila, pinalaya ko si Ayu para maprotektahan ang sarili. Nagkaroon sila ng tensyon at naghiwalay. Hinila ko si Marla palayo dahil natulala siya. Si Chivas naman pumunta sa lugar ng mga anak ni Cheater. Baka mag-away sila ni Cheater kaya ilayo natin siya. Sabi niya, Kuya, naiinis ako sa kanila. Ang daming pwedeng puntahan, pero palaging sa likod sa lugar ni Cheater pumupunta. Ader, huwag kang lumapit. Sandali lang. Ader, tara na. Hindi, anak. Sige, dumaan ka na at uminom ng tubig doon. Magpahinga ka. Chivas, dumaan ka. Sandali, Chivas. Halika. Sige na, mahal ko. Halika, uminom ka ng tubig mo. Si Arsus biglang sumugod kay Ayu. Siya rin namilit. Tinuruan siya ng leksyon ni Ayu. Si Marla naman, hirap akong hilahin, kuya. Sabay na umatake kay Ayu sina Chivas at Ader. Pagkatapos si Marla sumugod kay Ader. Halika anak, inumin mo ang tubig mo, halika. Halika, magpahinga ka muna, tingnan natin. Grabe, hindi talaga nauubos ang energy niya, kuya, tingnan mo. Hindi talaga nauubos ang enerhiya niya. Sige, uminom ka ng tubig. Marla, nasaan ka? Marla, halika. Sige, hayaan mo muna siyang uminom ng tubig at magpahinga. Isasara ko siya, mga kaibigan. Nung nakaraan, nag-away sila ng oso, nainis siya at hindi matanggap ang pagkatalo. Binalikan niya ulit yung oso pero natalo na naman. Mukhang hindi na talaga siya matututo, promise, hindi na talaga siya matututo. Oh, ayan na si oso. Astig talaga, tunay na anak ng Anatolia. Grabe, ang galing ng anak ko. Pero hindi naman siya sinasaktan ng seryoso ni oso.
Ibig sabihin, nakikipagtagisan lang siya ng lakas kay Oso. By the way, si Walter tumalon din mula sa kulungan at sumali sa gulo. Tara, kunan natin si Walter. Halika, Walter, hinila ko siya sa kabila. Tumalon din siya mula sa kulungan nang makita ang nangyayari, parang si Chitir. Sumali rin siya sa gulo. Buti walang naging problema at di sumugod si Chitir. Nako, Chitir na naman tawag ko. Pagdating ni Walter, agad ko siyang nakita at pinalayas sa kabila. Salamat at tapos na ang labanan sa pagiging dominante. Sana natauhan na ang anak natin. Ngayon, ikukulong ko na rin siya. Grabe kuya, walang katapusan ng ambisyon ng tao. Sobrang ambisyoso siya. Halika na anak. Halika Eider, ikukulong na kita. Pumasok ka na anak, papunta sa kulungan mo. Dito ka dumaan. Huwag kang pumunta, tumingin ka kay Ayu. Nangangati ka na naman ha. Wala, sila na ngayon ang namamayani. Kalmado na siya, bata pa kasi kaya mainit pa ang dugo ni Eider. Nangangati siya mga kaibigan. Siyempre, dito, kahit si Hades, hindi niya kayang paghiwalayin. Hindi ganun si Hades, hindi siya nakikipag-agawan ng dominasyon. Wala kay Hades yung, magdodominate ako sa'yo, magiging leader ako. Kapag sumugod si Hades, talagang todo-todo, parang patayan na. Halimbawa, kung si Hades to, di ko papayagan. Pero si Ama Ayu ay isang asong pastol, kaya galing siya mismo sa loob ng kawan. Sanay siya sa ganitong mga sitwasyon, alam niya na. Ibinibigay lang niya ang autoridad tapos umaalis. Gustong gusto ko yung ugali ni Ayu. Si Hades may problema sa ganyan. Maganda ang kinalabasan ng pagpapasocialize kay Marla ngayon. Kita nyo naman kung bakit hindi ko siya pinapalaya. Tingnan nyo, pati sa mga mas malalakas na aso kaysa sa kanya, inaaway na rin niya ngayon. Sanay na siya sa bakuran kaya minsan pasaway na. Simula ngayon, bawal na mag-iwan ng ibang aso sa bakuran habang nandito siya, kaya hindi ko siya pinapalaya. Matigas ulo niya kaya lagi siyang nakikipag-away. Hindi na rin siya mababago dahil matanda na siya at buo na ang ugali, ganun na siya pinalaki. Laging gustong makipag-away ng hayop. Dahil Cane Corso siya, natural na dominante at mahilig sa ingay. Wala na tayong magagawa. Mahal ko kayong lahat. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ingat kayo. Paalam.